Yan, magandang hapon. At talaga naman, ngayon araw po ng araw ng Miyerkules. Alas 3 ng hapon at talaga namang kaka-enjoy yung mag-stay po sa mga ginagawa para sa Lord. Yung mag-meditate po ng mga salita ng Diyos para po ihanda doon sa mga gawain na inaalaw po ng Diyos na participate. Gaya po nung gawain sa Wishing for Christ, sa All for Christ rather, ay talaga naman pong na kakatuwa ang Diyos. Talaga pong ang tao po kapag dinidesire yung isang bagay at nagpapakaligaya po siya sa Panginoon. Sabi nga po, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Magpakaligaya ka sa nawa sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Minsan kapag po yung hindi mo naunawaan, akala natin simple lang yung salitang magpakaligaya. Pag sa mundo po yun you will enjoy the life. Enjoy the life the fullest. Yung hanggat meron kang ipaglilibang, ipagsasaya. Naalala ko po tuloy yung prodigal son, isang kwento sa Bible, na meron pong isang anak at isang mabuting ama na na-realize po nung anak yung sundin yung hilig niya doon sa kanyang pagiging bata, yung sa kalayawan. So, pagkakaalam niya, ang kama niya kasi may kaya at alam niya kaya nang ibigay yung kanyang mana. Wherein at that time ay magkukulang ang mana kapag namatay na po, wala na yung magulang. But dahil po mabait yung ama, pinagbigyan yung anak, talaga nung hingi ng anak yung mana niya, pinagkaloob po, at nagpasya yung anak na tuwan-tuwa siya, nag-enjoy siya na dalhin yung namana niya, talagang nilagay. Nagpakalayo siya ng ibang lugar, pumunta ng malayong lugar. At wala siyang ginawa doon kundi lustayin yung namana niya, nag-beer house, nag-enjoy, feeling rich, one day millionaire. At dumating po doon sa puntos na siyempre po wala namang income, walang ang ginagawa lang niya mag-enjoy at talagang ubusin yung perang namana. At umabot nga po doon sa punto na nawala na lahat, nawala na po. Ang desire lang niya maging maligaya siya. Dumating doon sa panahon na siya ay namasukan na kasi wala nang makain. Pinamasukan pa yung pong tagapag-alaga ng baboy. At doon po, umabot na sa punto na wala na rin makain, pati pagkain ng baboy, kinakain niya. Napakasaklap po na nangyari sa kanyang buhay. And then meron pong oras na talagang na-realize niya doon sa bahay ng kanyang ama. Yung mga servants doon, kumakain ng maayos, hindi gaya ng kinakain niya doon. So gusto niyang babalik daw sa kanyang ama bilang isang alipin, hindi na anak kasi hindi siya deserve. Hindi niya deserve yun. So, sa madaling sabi po, bumalik siya. Nung makita pa lang siya ng kanyang ama, tuwan-tuwa na nung makita pa lang na pauwi. Talagang niyakap siya. At sinabihan yung kanyang mga katulong na palitan yung damit at bigyan ng alahas. Ibig sabihin, yung ini-expect at gusto lang nung prodigal son ay ganong lang po, maging katulong pero katuwang kasi para makakain lang ng maayos. Pero ano po ang nangyari, talagang yung pagiging ama, no? Yung pagiging ama po nung mabuting ama talagang
naipakita doon sa kasaysayan at makikita po natin na talagang nagdiwang, pinagpiesta pa nga. So, ganun po yung buhay, ano po, yung buhay natin, minsan we try to enjoy base doon sa kalayawan ng laman natin. Minsan, hindi natin napapansin yung biyaya ng Diyos, no? Hindi natin napapansin na sapat-sapat. Minsan, ano pa nga po overflowing blessings. Nag-uumapaw yung mga biyaya po ng Diyos. Na napakabuti po ng Diyos na yung kanya pong pagpapala ay pinapaabot sa lahat at naararanasan po ng lahat sa Matthew 5. Na nagpapaulan po siya sa mga masama at mabuti. So makikita po natin yung kagandahan loob ng Diyos. Ang mabuting Ama ay nagre-resemble po sa ating Diyos. Nire-resemble niya yung ating Panginoon na tayo bilang mga tao po, nilalang ng Diyos, bumagsak sa kasalanan, and then nakalimot sa Lord. Nung ma-realize po natin yung kakulangan sa buhay natin, yung kawalan po ng Panginoon, na-realize natin na napakasarap po ng buhay kasama ang Diyos. Yeah. So, yung terminology na magpakaligaya ka na sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Ang ginawa po nung prodigal son, ibang kaligayahan ang hinanap. Sa magitan po ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya, yung mga material things. So, sabi po sa Mark 8:36, makamtan man yung mga lahat ng kayamanan dito sa mundo, kung kapalit ng kaluluwa mo, anong saysay ng mga ito? What does it profit a man if he gain the whole world and yet lose his own soul? Kapag kaluluwa naman po natin ng kapalit. Ang buhay po kasi ng tao dito sa lupa parang sigaw lang eh. Hindi tayo nabubuhay na permanente. Bagamat ang offer ng Diyos ay isa pong napakaganda. Isang disenyo ng Diyos ay tunay nga pong amazing, no? Kamangha-mangha. Na bagamat hindi tayo deserving, and yet pinagkaloob po ng Diyos yun, yung offer niya na eternal life para sa lahat. Maaari po aware kayo doon sa verse na John 3:16, na limit pong gamitin yun, lalo po yung mga ibang mga ngaral o ibang mga nagsisir lang po ng salita ng Diyos, pero nagagamit po siya at nagiging palasak. Ibig sabihin, pangkaraniwan. Pero ang kagandahan po, ito po isang katotohanan na ang Diyos po ang biyaya niya ay inihahatag po sa lahat. No? It appeared to all men sa Titus 2:11. Lahat po tayo ay gustong makaranas ng Diyos. Hanggat maaari nga po talagang gusto niya maabutan lahat. Gusto niyang maligtas. Yun na po yung sabihin natin. Kasi nga po, tiyak po yun. Yung kahihinat na po ng tao, Hebrews 9:27, it is appointed to man wants to die after this the judgment. Ang isang tao ay tinakda ng mamatay minsan. Pero pagkatapos nito ay kahatulan. Sa Revelations 22 ay totoo po yun. Po. Ito po ay itinakda sa tao at isang sinasabi sa aklat ng Revelasyon ng pahayag na mangyayari po ito. At kung paano ka lumitaw dito sa lupa, kung paano tayo nabuhay, nabigyan ng tsansa, ang buhay natin ay merong nakatalaga. No? Meron tayong hangganan dito sa lupa. Kaya lang po, alam ba natin yung kahihinat na natin? Siyempre, wala po. Pero ang Biblia nagtuturo, no? Nagtuturo po kung ano yung tunay na daan.
Ah, wala pong ibang tinuturo ang Bible kundi yung ino-offer mismo ng Diyos. Yung grasya ng Diyos na pinagkakaloob po sa bawat isa, na kapag natutunan po nating tanggapin ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay nagkakaroon tayo ng relasyon na sa Diyos. Hindi ko sinasabi na ah, walang relasyon yung isa sa inyo. Hindi ko nga po alam kung sino yung mga nakikinig sa akin eh. Pero ako po ay naniniwala na ang pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay ganun na lang. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos. Kung marirealize lang po natin sa bawat dinadaanan po natin, meron pong concern ang Lord. Yan. At minsan po ay hindi tayo pare-pareho ng experience at inaalaw ng Diyos na mangyari po yun. Pero yung pagmamahal ng Diyos ay hindi po nagbabago. At welcome po ang bawat isa sa atin na makalapit sa Diyos. Gaya po na nangyari sa prodigal son. Na kung paanong meron siyang free will, yung kalayaan niya na hingin yun. At sa kabutihan po ng Ama, pinagkaloob naman. Doon na masakit sa Ama yun eh. Masakit po. Na alam naman niya yung patutunguhan ng anak. Pero hinayaan niya kasi may free will. Ganun din po tayo. Gaano po yung gustong mangyari sa atin ng Diyos, yung mapagandang buhay natin, alam mo, may ayos yan. Kung paanong ganun ang pinlano ng Diyos simula pa, at ito ay nagkaroon ng problema lang nung bumagsak ang tao sa kasalanan. But ang kagandahan po noon ay doon sa mismong panahon na nagkasala ang tao, si Adan at Eva, ay nabuksan naman yung biyaya para sa atin. May plano po ang Diyos. There's a plan of redemption. At ngayon pa po, yun po ay naganap sa pamagitan ni Kristo. Sa pamagitan ng ating Panginoon. Yung offer niya na eternal life. Mariregain back yung eternal life na nawala po sa atin na dapat po sana ay pinagkaloob kina Adan at Eva noon. Pero dahil po sa pagsalangsang doon sa kasalanan, sila po ay bumagsak at nadamay na po tayo doon. So ngayon, ang plano ng Diyos ay muli tayong ilapit sa Kanya. Magkaroon ng isang magandang relasyon na tayo po ay magkakaroon ng isang panibagong spiritual relationship. Ibig sabihin, meron tayong pagkikipag-ugnayan na sa Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo. Kaya nga po ngayon, ang pagpapakaligaya natin ay nararanasan po natin sa pamamagitan po ng pagbabasa ng mga salita ng Lord, pananalangin, at yung patuloy po na paglapit sa Diyos at pananampalataya doon sa mga salita po ng Panginoon na nababasa natin at yung paglagunon araw-araw habang nakikinig tayo at nagbabasa po nito. Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Pananampalataya daw po ay dumarating sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. At salamat po sa Diyos sapagkat ang tao po ngayon, yung isang Kristiyano na binago ng Diyos, ay nagkakaroon ngayon ng isang relasyon. Yung simpleng relasyon na maligaya na po siya, hindi man kagaya ng mga dinesire ng prodigal son, ay meron na po siya ngayon na klase ng relation na pinagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan po ng panibagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. At yung buhay po na yun ay kasiyahan na ng
nasunod po sa Diyos o dahil kay Kristo, yung mabasa yung mga salita niya araw-araw, pag bulay-bulayan niya, at nagiging may buhay po yun sa puso niya. Kaya nga po, natututunan niya ngayon yung bawat bagay na ipanalangin sa Lord at namumuhay siya maligaya sa Panginoon at nag enjoy siya sa kanyang buhay na payapa kasama ni Kristo at yung na-enjoy niya yung ministry ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Naari pong hindi tayo sanay doon sa mga bagay na ganun. Pero alam niyo po, yun po yung isang katotohanan na dapat makita ng tao. Bibihirang pagkakataon po na ma-realize natin yung bagay na ganito sapagkat may free will nga tayo. Pero once God has entered our life, pagka talagang napasok na ng Diyos yung buhay po natin at na-touch po yung puso natin, na kapag muli commit tayo ng ating buhay sa Panginoon, makikita po natin, doon na may hangganan po tayo, ang offer ng Diyos, eternal life. Yung mga bagay po na temporary dito, nag-i-enjoy tayo doon sa mga bagay na pansamantala. Yung mag-aarang bahay, mag-aarang kotse. Yan. Maayos na damit. Gwapong, pleasing personality. Lahat po to nawawala lang eh. Ang tao tumatanda. Ang tao, yung lakas niya kumukupas. Kahit nga po yung nakikita ko po sa buhay, na kahit kagano ka katalino, pag umabot doon sa punto talaga na naranasan mo na yung mga bagay na ito, and then umabot lang na hindi ka na nakakakita, hindi ka nakakabasa, hindi ka na makapagtrabaho, manghihinayang kahit compare mo yung sitwasyon mo. Pero alam niyo po, ang isang kaligayahan ng isang tao na alam niyang kasama niyang Panginoon ay yung pong nagiging kalakasan niya yung salita ng Panginoon. Nagiging tanglaw niya ang Diyos para nakikita niya lahat. Ibang bagay na po yung nakikita niya. Ang pamumuhay niya po ay hindi na nababase doon sa mga bagay na nakikita, kundi naayon na po doon sa pinanampalatayanan niya doon sa salita ng Panginoon. At ang prayer lang po natin ay sana lahat po tayo ay magkaroon po ng isang buhay na kinikilala natin ang Diyos bilang tagapagligtas natin. At aabot po yung panahon na yun. Wala pong makakaligtas doon sa destiny ng tao. Yung appointment, yung itinakda. At ako'y nagpapasalamat sa lakas ng loob na magsabi, pagkat kailangan po, na ang buhay po natin hindi nakasalig doon sa mga bagay na nakikita natin, yung kalakasan natin, yung napipil natin. Ang totoong buhay ay nakasalig po doon sa katotohanan sinasabi ng kasulatan ng Diyos, yung pagkilala kay Kristo. Magandang araw po.